I love you po. Okay. Welcome po sa ating provincial capital. Araw ng Lunes, gaya ng dati, People's Day natin. Mula unang taon ko bilang gobernador, ito ay regular natin ginagawa. At hindi kailanman natin to. Kahit nung pandemic, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagbibigay ng tulong. Nung panahon ng pandemic, dahil bawal ang gathering, ang ginawa natin noon, i-deliver sa bahay-bahay. Ganun talaga, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Alam po? At ginawa pa natin dalawa ang People's Day. Tuwing Huwebes, doon naman ang People's Day sa Calamba. Meron tayong extension ng Kapitolyo doon. Binili ng provincial government para hindi nyo nakasama sa pagpila dito yung mga tinatawag sa first and second district. O at least mas maluwag tayo. Diba? At hindi rin sila namamasakin ng napamahal dahil napakalayo ang pumunta rito. Santa Cruz, ano? So yun ang servisyo tama. Gumagawa tayo ng mga pamamaraan kung paano papadaliin sa mga tao ang paglapit. Ano po? At dahil talagang inayos natin ang ating pamamahala, tayo po taon-taon ay regular na awardee ng Seal of Good Local Governance. Yung award po yan, ang pinakamataas na antas ng pagkilala na ibinibigay sa mga LGUs na may mataas na pamantayan sa pamamahala. Ang nagbibigay po niyan ay DILG. Talagang nag-access sila. Binibigyan tayo ng grade sa ating aspeto ng panunungkulan. Marami pong aspect ang panunungkulan. Ang number one po dyan ay yung good financial management. At marami pang iba. Hindi ko na po isa-isahin ipaliwanag. Ang gusto ko lang i-discuss ay yung pinaka-importante sa lahat, yung good financial management. Bakit importante ang good financial management? Dahil ang nakaupo, hindi yan makakagawa ng maraming programa at proyekto kung hindi siya maayos humawak ng pera. Kung bulagsak, walang plano, sige-sige, hindi nag-iisip kung paano pa lumaki ang pondo at nasa isip ay puro gastos, babagsak ang pamamahala kapag hindi maayos ang financial management. At taon-taon, pagdating sa bagay na yan, laging excellent ang ating score sa DILG. So, isinaayos natin ang pamamahala ng pera ng Kapitolyo. Ano po? Yung mga gastusin, yung mga expenses, iniisa-isa ko yan. Kapag hindi masyado kailangan, huwag gastusan yan. Ilagay ang pera sa mas importante. At pagdating naman doon sa income, doon sa collection o dagdag na pondo ng probinsya, yan talagang inaral natin mabuti. Isinaayos natin ang sistema ng ating collection. Tinulungan ng mga LGUs, yung mga municipalities natin, para magkaroon ng mga magagandang sistema para sa mga tax mapping at iba't ibang sistema para tumaas ang collection at yung share ng probinsya tumaas din. At ang provincial government hindi lang umaasa sa collection ng taxes. May mga kontrata o negosyo na pinasok ang provincial government para dagdag na income. Noong ako po naging gobernador noong 2014, ang pondo ng Laguna ay 4 na bilyon. Kasama na ang supplemental budget, 4 billion. Pero may utang na 2 billion. Dinatang yung utang 2 billion. Kaya ang net worth natin, based on annual budget and based doon sa outstanding balance natin sa utang, 2 billion lang. Inuulit ko, may pondo 4 billion, may
billion, kaya ang net worth natin, 2 billion lang. Kaya yung mga panahon yun, sabi ko, ang titulo ng Laguna ay Prime Province, Primera Klase Probinsya. Pero ang net worth lang natin, 2 billion lang. Dahil pa tayo ng mga syudad. Kagaya ng Talaba, Santa Rosa, nung mga panahon yun, nasa 5 billion, 6 billion na ang budget nila. Di ba? Kaya sabi ko, dapat panindigan natin. I-level up natin ang Provincial Government of Laguna. Hindi tama na titulo ay Primera Probinsya, pero pag sinilip mo, ang kalalagayan niya, malalayo. Kaya inalis mo natin. Dahil sa ating tamang pamamahala, ang pondo ngayon ng provincial government, inaayos na natin ang 2025 budget, aabot tayo ng 7 billion. Estimated income at yung ating estimated na supplemental budget, 7 billion. At ang maganda pa nito, kasabay ko matatapos ng termino, matatapos na rin ang ating binabayarang utang na 2 billion. Kaya pag sinabi mo na ang pondo natin ay 7 billion, that is 7 billion. Wala na tayong magiging isipin na may utang. Binagnan ko ang problema, gusto ko, pag-alis ko, maayos na. Inilagay tayo ng Diyos dito sa pamamagitan ng tao dahil meron tayong mission. Isaayos ang kalagayan ng probinsya, hindi payamanin ang sarili. Ano po? May mga example ako ng mga ginawa natin pamamaraan para lumaki pa ang pondo natin. Dalawa lang example, hindi ko na po pamangkin nila. Nung naglagay tayo ng extension ng provincial office sa Alamba, so binili natin yung property, 1.5 hectare. Then yung paligid niya,